Paano na lang ganyan nilang diretso ang bitaw. Salamat sa Ginoo sa oportunidad nga nagkita na lang kita sara mga igsoon, malipayon baka mo nagkita kita. Amen. So man naman aton kalipay ang aton pagkinitay kay sining pagani sa mga mensahe ni pastor kung magdangop kita ang kalayo sa aton pag-alagad, mo grow pagayod nga mo grow. Amen. So sini nga higayon di kita maglangay. Kaya nyo kamo sa pagtindog. Ang aton teksto nga pagahisgutan mga igsoon is very common. Nini siya nga verse para sa aton. Like ang mga puya, makakuha natin diri kay baw na sini nga verse. Pero this is just reminders. Then a review para sa aton as an encouragement para sa aton nga tanan. Ang teksto naton sa Revelation chapter 21 verse 7. Aton basahon before kita mukadto sa pagpangamuyo. Kita tanan all together. Read. Ang mudaog makadawat niini. Okay, gihangyo amo sa pagpiyong sa aton mga mata kag siya tiging para sa pagpangamuyo. Katapusan ang imo pagkamaayo, walay katapusan ang imo pagpanabang sa amon. Maayo kagayud bisan balik-balikon panamon ang word nga maayo kag butangan namon sang madamo ang word nga pasalamat, dili pa ini ikabastante nga amon ikabaw sa imo. Kag sara gikabig naman namon nga kadaugan nga padayon ikaw nagpakaon sa amon, dili lang kay sa material para sa physical, kundi labaw sa tanan para sa spiritual. Aron maglig-on kag dili kami mubiya sa pag-alagad sa imo. Palangga gid ini nimo nga simbahan. Makapila na kabisis na tilawan namon ug labaw sa tanan nagapamati ka sa amon mga pag-ampo. Hawani ang mga salabutan sang imo mga katawhan sa dalnes kag ihatag ang kaalam kag panabot. Ang espiritu sa kaalam kag panabot ipuno sa amon sa sining nga kabuntagon. And bless your servant, O God. Salamat nga padayon ikaw nga nagamit sa mga tawo para sa pagpa-feed sa imo mga katawhan. Salamat, O Dios, amon ini batunon nga may kalipay sa sulod sa amon tagipusoon. Dalaygon ka ang imo balaan nga Espiritu Santo magapanlihok sa amon alimpatakan, kapakadto sa amon kauyukan, Ginoong Dios. Dalaygon ka in the name of Jesus. Amen. Palakpakan Praise natin. God. Malingkod kita. Okay, sa makausama yung buntag sa aton nga tanan, labi na sa aton buhay nga Dios, kag sa aton mga kaigsunan nga padayon nga nag-monitor sa aton, maayong aga sa inyong tanan, sa ilan ni Pastor, kag ang mga kaigsunan naton. Salamat sa Ginoo bisan mga kaigsunan naton nga adto sa gawas. Ang Dios maayo sa aton tagtatag sa kaginabuhi. Kag sa siningay gayon mga igsoon, aton basahon utro ang pulong sa Ginoo ang aton teksto. Ang mudaog makadawat niini gikan kanako. First, ako mahimong iyang Dios ug siya mahimong akong anak. Aton basahon ang English version. The one who conquers will inherit these things, and I will be his God, and he will be my son. Okay. So, as an introduction, aton sugdan na aton introduction is usa ka pangutana. Sugdan naton ini siya nga mensahe pinagi sa usa ka pangutana. Unsa ang mga rason nganong nakahatag ang author Tagalog ina siya nga word. Nganong nakasulti sa sini nga mensahe? Sino gani ang author ng Revelation? Yes, it's John. Oh. So, sa nanong rason? Nanong ayan ang rason? Nganong nakapangutana, nganong nakasulti sa sini nga mensahe ngadto sa mga tao? Nano ang mga nakit-an niya nga rason? Amin naton pangutana. Unsa ang mga rason nganong nakahatag ang author sini nga pahayag? Para sa inyo, aton dadun ang aton kaugalingon didto sa ila panahon sa panahon nga nisulti siya sina. Nano ang mga rason nganong nakasulti sina si John? Ato na ikaton ang historical background, sining a verse. So kita historical background, nano ang mga history sina dira nga verse, ang mga panahon, ang settings kumbaga. First, ini siya nga verse nga aton saratunan, gisuwat ini siya sa mga around 95 to 96 AD or after death, during the reign of the Roman Emperor Domitian.
So sa nga panahon, ang naghari or ang emperor mismo sa nga panahon sa Roma kay si Domitian. Sa panahon nga gisuwat ini ni John. Ikaduha, ang author kay si John the Beloved, which is gi-exiled siya gikan dito sa Patmos, sa isla sa Patmos, tungod sa iya pagtuo dira sa Ginoo. Ikatulo, Christian were a minority. Gamay da kayo. Dili lang kay gamay ang numbers, gamay kag mubo ang pagtanaw sa mga Kristohanon that time. Often viewed as threat. Hulga sila para sa mga tao nga nagsunod sa emperor. Sila ang threat. Nganong threat sila? Kaya di man gid sila mo sunod, di man sila mo follow sa emperor. As threat because they refuse to join emperor worship. Nga naman ang gitawag nga emperor worship. Ato na sa katanaw ng gitawag nga emperor worship. Continue kita. Next, under Domitian, sino ganyan si Domitian? Amo ni siya ang emperor sa Roma sa panahon nga giswat ini ni John. Para kang Domitian, loyalty to Rome meant calling the emperor Lord and God. Refusing could lead to persecution, exile, or death. Sa panahon ni Domitian, sang siya pang emperor sa tunga mga panahon, ang gusto niya, tanan nga tao nga yagi dumalaan, mutawag sa iyay Ginoo. Tawgon siya'y Lord and God. Kagamoy na ang hinungdan, nga nung damo nga mga Kristohanon sadto, ang nagkatibulaag, tungod kay they refuse. Di sila ganahan nga mutawag sila because they believe nga ang angayan lang nga tawgon nga Ginoo kag Dios is amo si Jesus Christ. Pero ini si Emperor Domitian, gusto niya tawgon siya nga Ginoo or Dios. Kag nano, kung dili ka mutawag sina sa iya, nanong mahitabo? Refusing. Kung dili ka mutawag, amoy nang hinudan nga i-persecute ka. Patsun ka. Niya mo lang hinungdan. Kung aton ni Sara i-adapt sa aton kapanahunan, kung amo abi ng buhaton sara sa aton mga nagamuno sa gobyerno, na magkita, amo na sulti na, magkita kita sa dako nga krus. May lang, magkita. On dili. Yes. Under Domitian, sa panahon ni Emperor Domitian, gusto niya ang gitawag nga loyalty, ang gitawag nga pagkamatinud-anon sa gobyerno, amo niya ang pagtawag sa iya sang Ginoo or Dios. Niya, blasphemy niya. Kaya nga ngayon sina, undeserved sina nga panganis ang Ginoo daman. Diba? Diri sa aton, Brother Caleb, sa aton balitaw, may gitawag man kita nga Ginoo. Sa Tagalog bitaw, may Ginoo man. Dili mina sa Ginoo kay sa Tagalog, wa may Ginoo nga word. Ang Ginoo sa ila sa Tagalog is Dios, may kapal. Ang Ginoo sa ila is inang gentleman. Ginoo, lain lat ang pagkasulti. Dili Ginoo, Ginoo. Dili lat Ginoo. Lain na siya. So kung aton tanong word, dili gihapon na mo. Kay kung Dios ang buti pasabot sa nang Ginoo, may kapal mina sa ila, Dios mina sa ila. Di sa Tagalog, inang gitawag nga Ginoo, kaya mo inang gentleman. So, lain. Next, ato kita sa sunod. Amoy ni siya, ang complete name ni Domitian, kay amoy na si Titus Flavius Domitianus. Natao siya October 24. Lapit na siya mag-birthday. October 24, tuig, 51 after death. Kung aton tanawon, kung pila nakatuig gikan sa iya paghari, naghari siya sa Roma, mga 95 to 96 AD. Kung aton sa tanawon, pila nakatuig gikan sa iya paghari, pila nakatuig ang pagkasuwat sinang gisuwat ni John, mukabat na yung mga 1,930 years ang nagligad. Amo man siguro, mga mathematician. Ang span sang kalayon. Adtong pagkasuwat ni John, ni-refer lato sa mga tao nga ara dito sa iya. Pero, tungod sa pagkamahigugmaon sa Dios siya mga katawhan, hantod sara sa aton katuigan, ini nga mga pulong nananalaytay gihapon hangtod sara. It's because gusto sa Ginoo nga kita nga mga Kristohanon nga ara sa kapanahunan is aware sini nga mga butang. Gusto sa Dios nga masabtan naton ini.
nga mga mensahe. Okay. Ang aton tema is to cling is to conquer. To cling is to conquer. Later on, nato nambawan anong butas pasabot sang cling. So, miyara kita'y tulo. 3 main points nga tuntunan. Tulo lang. First, ini nga verse mga igsuon, gitawag ini siya'y the call to overcome. Kung musulti kita'y the call to overcome, but pasabot, usa ka panawagan sa pagdaog. Musulti nga di kita'y panawagan, para sa inyo nanoy na siya, usa ka nisisidad. Usa ka importante, kumbaga emergency call. Call to overcome. We are not called to give up, but to endure. Amen? Wa kita gitawag sang Ginoo para mo give up sa aton face, nga gisa atong gi-face nga battle. Wa kita gitawag sa Ginoo para muundang dayon. Ang gusto sa Ginoo mo padayon kita. Kagina nga verse, ang buot niya ipasabot, call to overcome. Gusto sang Ginoo nga ma-overcome naton ang mga butang diri sa kalibutan. We are not called to give up, but to endure. Kung musulti kita'y endure, based sa dictionary nga ako nakitan, ang endure nga gitawag is to continue sa pag-alagad. To remain strong. Or to suffer patiently through hardship without giving up. Ang mga words nga atong gigamit is very common for us to understand para masabtan naton kung nanugay ambot ipasabot. Kung musulti kuno kita'y endure is to continue magpadayon. Dayon to remain strong. Then, to suffer patiently. So, haragin ganyan ang suffer, Brother Caleb. Magad din na. Meaning, niya sa dictionary. O, magad kuno ina. Suffer patiently through hardship without giving up. Amo ganyan niya ang rason mga igsoon nga nakaswat si John tungod kay na-witness niya na ano ang mga struggles nga na-experience sa mga Kristohanon sa mga panahon niya. Compare sa aton sara. Mas grabe sa una. Kita ko nga, sa mga lagad ka, magbantay ba ya? Amin na, sa unang nga panahon, damo nga mga Kristohanon ang mga naglaroy-laroy na lang bisag diin kay kutob sang iya maangkon nga kabtangan, kuhaon sa itong nag-report, ina, Kristohanon ina siya. Watong nagsugit, ako may ref ka, may TV. Na may piso wifi ka. May tindahan ka, mo grocery. Yeah, masugid ka dito nga may kwan nila siya, Kristohanon nila siya. At itong mga naangkon nimo makadto sa iya nga nagsugid. Kung baga daw may qualiteral, ano na? Qualiteral. Ingana kapait mga igsuon. Saragay sa aton panahon daw. Sayon-sayon na lang kaayo. Pero padayon gihapon nga nag-encourage sa aton si John tungod kay may mga difficulties man lat kita nga na-encounter sa tagsa-tagsa. Yes, makanto sa iya. Kay siling paganisa ako nabasa kay kung pwede lang kuno nga ang bana lang ana ang ihatag. Okay lang kuno. Bana na kung collateral kuno. Di ba kung mangutang ka, mayara ba na mga loan sara nga dapat di ka palunon kung wakay ika collateral. Kung makabayad ka, okay, pero kung may tanaw-tanaw nga di makabayad, dapat pangitaan sing collateral. Yung mangutang, ako lang bana, ako lang asawa ko yung collateral. Hindi man pwede sina. Yung pangagwapo ba yung natin mga partner? Hindi na pwede iprinda. Huwag sugoon. To continue. Gi-encourage kita mga igsuon ni John nga magpadayon kita. To suffer patiently through hardship without giving up. Ikadua, sulti, overcoming means staying faithful in spite of difficulties. Staying faithful. Ang pinakalisod. Staying faithful in spite of difficulties. Amo ginang sulti nga, kapit na lang kuno sa patalim. Labi na kung may problema na, may ara na yung mga panginahanglan, kapit kuno sa patalim, pero ang gisulti sa pulong sa Ginoo, overcoming, musulti kita overcoming means staying faithful in spite of difficulties. Bisan taliwala sa mga kalisod, kung nakita sa Ginoo nga nagmatinud-anon kita, malipay gayad ang Ginoo sa mga igsoon.
makaangkon gyud kitay favor. Makapangayo gyud kita sa Ginoo. Next. Ining gitawag nga overcoming. Overcoming means to gain victory. To rise above difficulties. Ang kalisod, pero nga nung makitaan ka man, panahon sa mga programa sa simbahan, that is overcoming. Bisan nara ang kalisod, igbangon nimo sa aga, kay di manggay di na malikhan nga way mga kalisod. Na ikaw kalib kay kuan ka man, may binuwan ka man, di mo tasawa, may trabaho, di mo kamusta na maka-experience. Dili. Kita tanan na ka-experience na. Oh, difficulties. Sa luyo sa mga difficulties, makita ang gihapon nga ni rise kita. That is overcoming. Di kita malunod sa mga kalisod. Di ba? Nano sara ang mga rason sina nganong amoy nang mahitabo. Then opposition. May mga times gayud labi na naara ka sa trabaho, may mga times nga ang tanan daw dili mo favor sa imo. May mga times gayud nga daw feeling daw dry. Daw kalisod mo move kay feeling nimo way mo support, way pabor para sa imo. Pero naning kamot ka, labi na na makitaan ka nila nga Kristohanon ka. Sa una, sang pagsud na kon sa DepEd, lead na prayer before mag-meeting. Prayer, anay, sir, babis, prayer. Sara nga daw, okay, tuyo-tuyon malad ginakon yan, ibang labaw lat naton pagpangamuyo ba? Sunod kay, dinagayod sila mo, request sa imo, lain na ilatawagon. Sister Kwan, ikaw na mag-lead. Our Father, mana dayon. Okay, tuyo-tuyon man. Kay, inibang Tagalog lat aton prayer ba nga, aton lat tuyo-tuyon nga, malaba-laba lat. Dinagayod sila, di na sila ganahan. Lain na, nangita na sila ilain. Diba? Opposition niya, usahay pagayod kay. Mayara, dito sa school nga kung ging kuanan, inaganing tungod, I do not know, tungod siguro kay kaupod sila sa church, kabariya sila mga leader, mga katikista, kami nga duha ni kadto sa office, ma-feel gid na ako niya, daw gipaboran ang kaupod niya. Pero sige lang na ako, ikaw, ang mupabor sa imo, ang principal nato, ang mupabor sa akon, ang Ginoo nga akong gialagaran. Ang promotion, wa man naghalin sa South, wa naghalin dito sa West. Ang promotion naghalin sa Ginoo. And the very first place, nangalagad ako sa Ginoo, ikaw wa. So, pabor, advantage ako sa imo. Pero di mo malikan, makafeel ka gayad saying daw, oh yes, as a human, natural nga ako, makafeel kay sakit kay naningkamod kalat ba? Pero sige lang, time will come nga i-raise kita sa Ginoo. Okay, sige. Sunod. Kung mubalik kita dito mga igsoon, sa una kalina nato nagisoti, we are not called to give up, but to endure. Ang una, kakyop nag-card giving kami. Sa, anong itaw nga card day. Feedbacking mina siya. May ara ko yung inang mga napo ka estudyante is inang giagbong na kon. PE na nga subject. Ang PE, kausa lang sa kasimana mo meet. So akon gihagbong inang napo. Pag meeting na ako sa mga ginikanan kay card giving man, akong gitawag pabilin ining mga napo ginikanan. So nagpabilin na akong gidiscuss sa ila, masining naitabo, nahagbong, masina na upat ka subject hagbong, akitulo ka subject hagbong. Kung dili nila sa maagapan, second, quarter, kung hagbong na gitina kay third, fourth line na malat ila subject. So akong sila gising kina, maningkamot kita. Grade 12 na inyong mga anak. Ari na kita sa ang-ang. Ato na lang gayud paningkamutan. Ato na lang gayud paningkamutan nga makapadayon. Amo ini sa naton pag-alagad. Paningkamutan kay lapit na mga pagbalik sa Ginoo. Ato na lang gayud kuno paningkamutan. Umusa dahin ka mama, kay nisulti mako, pero ay pagkulatahin yung mga anak ikabot sa biyaya, basin ninyo pangkulatahon, mga, may mamalat niya, so, dili sir. Nga man, was sila kakita sa amon pagpaningkamot, nga daw halos wa naga namon na kumusta amon ka o galingon, kung okay pa kami, para lang mahatag sa ila mga panginahanglan. Saka igabot ko no, ano nila, dilat na ako nabaso lang mga ginikanon, kamoy na ilabuhaton. Sige ma'am, kamo na'y bahala. Basta ayaw na kayo pagpatami. Basta makalimot ka mo nga, mga iloy ka mo, mga ginikanan ka mo ha. Dili sir. Kay kalabanan na binito kayo sa tinaan, ang mga panginabuyan is panagat. Inang sa panagat, abi kay maupod man ang asawa, magtiayon man sila managat. Di nila mamonitor, magpatawag ka. Di na kay, sayo pa, managat, maabot na sila, mga alas 9, alas 10, mga ingana na. Tama na, ang tugnaw ko no, igpasingad to. Init, igpauli. Di igad ko na makitaan sa mga anak. So, ikaw mo nila bahala sila mga ginikhanan kung ano na ninyo. That is to call to overcome.
Amoy nang gitawag nga, wa kita gitawag sa Ginoo para muundang mo give up. Usa lang ka rason mo give up kita. Nga may ara man kita usa ka milyon nga rason para mo padayon. Ato kalinaw, gihawiran kita sa Ginoo. Kalain ni mo'y batasan, gihawiran ka sa Ginoo. Kung makahuna-huna kita, kalain kay nato'y batasan. Pero nakahuna-huna kita ang Ginoo nga hawiran kita. It's a sign nga palangga gayud kita sa Ginoo. Kagusto niya nga mo padayon kita sa pagalagad. Amen? Oh, so mabati pa man siguro dira. Medyo kuan man nato ni kuan, sige lang, padayon lang kita. Okay, doon na sa ikadua. Ikadua naman kita. Sa ikadua, the inheritance promised. May gipromisa ang Dios once nga magmadaugon kita sa atong pagalagad. Una, God's promise is not small. Wasan yata nga, amuli na ha. Amuli na ang imo makuan kung magkuan ka. Inherit all things man. Inherit all things. Tanan nga mga butang. Nagitagana sa Ginoo. Ikadua, this includes eternal life. Dili lang mga butang, mga igsoon nga aton makita. Bisan ang kinabuhi nga walay katapusan, aton maangkon. Usa sa mga promisa nga aton maangkon sa Ginoo. Hari pa, peace, joy, and being with Him forever. Diba? Being with Him forever. Ako minang inungna nga nag-alagad kita para makaupod naton siya. Being with Him forever. Dayon ang ikatulo. Ikatulo, earthly possession, fade. O, nanumbuti pasabot sina. Tanan nga naangko naton diri sa kalibutan, fade. Para na ini, palit kay, kuan, inang jewelry sa sidewalk. After pila ka mga adlaw na basa, nawa ng pagka-gold. Ni fade. Pero wala tao so nga, din lang kita maning kamot kay ma-fade naman. Wala kita ibayad sa mga contribution natin kung nilat kita maning kamot. Oh, earthly possession fade, but our heavenly inheritance is eternal. Wow, mini magdahog na kita sinidiri sa heavenly inheritance. Saka daw, makasulti ka nga daw, kaalkansin ni mo. Pero, behind sina, ang Diyos may gisaad sa aton. May arasay assurance nga gihatag sa aton. Heavenly inheritance is eternal. Okay? Adto kita sa sunod. Ikatulo. Assurance of relationship. Namin yung gitawag nga assurance of relationship. Ini siya nga part, dili ini halin sa Ginoo. Akin ini magsukad sa aton. Una, the overcomer is not defined by personal strength. Kung overcomer ka, ang overcomer kuno nga mga gitawag, is dili nimo makita according sa kalig-on nila. Dili ini magbase sa kung pila ka na katuig nag-alagad, overcomer ka na dayon. Pero hain kuno ini makitan by union with Christ. Makitaan kuno nato na aton pagka-overcomers pinaagi sa aton pagkahiusad dira kang Kristo. Sa unsa nga paagi? Kumusudi kita union. Ang union kay sa Bible, duha ka tawo nahimo nga usa. That is union. It speak about relationship with Christ. Ang overcomers gaya nga gitawag mga igsoon, ini ganing strong ang foundation sa aton relasyon sa Ginoo. Amo nang gitawag nga overcomers. Amo nang gitawag nga mga tao nga mga madaugon. Inang mga tao nga nagpabilin dira sa Ginoo. Ikaduha, kita sa ikaduha. The overcomers is not the strongest in the world. Dili ning mga ligon kay nga nakita nimo nga nakuan sa Guinness record, dili na sila mga overcomers. Nor the richest. Ina mga damoy kwarta, nagtuo ka nga na-overcome na nila ang tanan, dili gayan. Nor the most powerful. Oh, when it comes to position, dili gay ni sila ang mga madaugon nga mga tao. Ang mga madaugon nga mga tao, the overcomer is the one who clings to Christ in faith until the very end. Namin ang gitawag nga clings. Kung aton basahon ang Deuteronomy chapter 10 verse 20. Siya ang muhatag sang definition sang clings nga gitawag. Verse 20. Kahadluki ang Ginoo nga inyong Dios ug siya lamang ang alagari.
Ayaw kamo pagbulag kaniya. Og himua ang inyong mga panumpa diha lamang sa iyang ngalan. Ining cling sa gitawag, amo ining wa ni buwag sa Ginoo. Ining cling sa gitawag, amo ining bisag nagkainano ang connection. Dili parehas ang internet nga kung muuwan, why internet? Kasayang sang gihog nga 5 ni uwan, why internet? Ang gitawag diri mga igsoon, ayaw kamo pagbulag kaniya, that is the word cling. Ang amoy na aton tema, to cling is to conquer. Ining mga nagpabilin sa Ginoo, ang mibuwag sa Ginoo, amoy ning mga tao nga madaugon. Ang next nga verse, Deuteronomy 13:4, alagari ang Ginoo nga inyong Dios ug kahadlok siya. Tumana ang iyang mga sugo ug patalinghugi siya. Simbaha siya ug ayaw pagbulag kaniya. Clings to the Lord. Dira naton makita nga kung aton ibuwag ang aton kinabuhi sa Ginoo, dira na mo syud kapildihan. Pero sulti sa Ginoo, kung ni-stay kita, kung ni-cling kita sa pag-alagad sa Dios, maka-overcome kita. So cling means to hold on tightly, to stick closely to someone or something, usually tungod sa gugma. Kung may gugma kita sa pag-alagad, adtong cling nga gitawag, di kita mubuwag sa Ginoo. Dayon, sa lahat ng mga rason, trust or need for support. That is cling nga gitawag. So, amo na mga igsoon, ini mga overcomers na gitawag, dili ining mga tao nga nagmadaugon sa kalibutan. Ang mga overcomers kuno nga gitawag, kaya na-discuss na ba ni Pastor sa ato ng overcomers. Ini gina mga overcomers na gitawag, amoy ning mga tao nga pabilin. Mga tao nga wa mibuwag sa Ginoo. Kay kaibaw sila nga kung mabuwag sa Ginoo, dira na ang mga kapakyasan. Even sa ako na nakuha na ko, bitaw ha? Ara dagid ngayon gayud sa Ginoo. Ara dagid sa Ginoo ang tanan. So, ado kita sa last. Aton basahon. John 16 verse 33. Gisulti ko kini kaninyo akon makabaton kamog kalinaw. Pinaagi sa inyong pagkahiusa kanako. Usa nga ihatag sa Ginoo is ining peace. Kalinaw. Kay bawo ka man nga ang Ginoo ara, may kalinaw kagayod. Ba despite sa mga difficulties, despite sa mga opposition nga nahitabo sa imo, despite sa mga discouragement, disappointment nga nahitabo sa imo, still may kalinaw kita tungod kinano sa Ginoo, amoy na ang aton makuha kung may pagkahiusa kita kang Kristo. Paantuson ka mo sa kalibutan, apan may assurance sa gihatag ang Ginoo, ayaw kahadlok. Yes, damo kita yung ma-face nga difficulties. Wa pa naton may buwan ang mga difficulties nga aton ma-face sunod nga mga adlaw. Pero nanong sulti sa Ginoo, dili kita ngayon mahadlok. The only thing that we need to do is to cling to God. Nabuntog na sa Dios ang kalibutan. Diba? Amo kadto kay na aton kanta sa dihang nahimugso ka. Sa dihang nahimugso. Una pa lang naton, balik kita sa itong unang mahigayon nga aton na kunan si Christ. Di ba, grabe kayo sang fire. Kuan kayo sang kalayo sa sud sa atong kasing-kasing. Pero sang nadugay-dugay na kita, amat-amat nalat nga nagkabugnaw. Amat-amat nalat nga nagkawaha-waha. Pero, gusto sa Ginoo nga magpabilin ang kalayo sa aton kasing-kasing sa pag-alagad sa iya. Amin ang maing buntag, kag sa Dios ang Praise God. Hallelujah. Salamat sa pulong sa Ginoo. Dalayaw ang Dios. Patahom nga topic. Before nasulat ni Christ, actually, ini siya nga, akon lang, may time pa ta. Ini siya nga verse, before niya giswat, aton anay tan-awon, ang verse 5, sugod sa verse 5, directly ni nga si Christ kid mismo ang nagsulti. Siling pa sa verse 5, aton basahon. Why siya nagdayo naglumpat? No? Why siya dahil dito naglumpat sa sina nga tapiko? Kundi iya anay gipakita sa aton kung sino gay siya nga Dios. Iya gi-prove sa aton kung sino siya nga Dios. Sa verse 5, palihog. Sa verse 5, dito gyapon,
sa verse 5. Basahon naton ha. Unya ang naglingkod sa trono miingon. Sino ini siya? Si Jesus. Gibag-o ko na ang tanang butang. Busa, isulat kini kay kining mga pulunga kasaligan ug matuod gayud. Sa verse 6, ug miingon siya kanako. Iya gisultihan si John. Si Jesus ang nagsulti, iya gisultihan si John. Ug miingon siya kanako, natapos na ang tanan. Ako ang Alpha ug ang Omega. Musiling ka gani Alpha kag Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Ang giuhaw hatagan kog tubig nga walay bayad nga gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Amo na dayon. Iya gid giprove sa aton nga ang Dios nga aton ginaalagad nga amo si Ginoong Hesus dili bakakon. Matuod. Ining iya gisulti nga mahimo ka nga anak kagayud niya. No. Amo na, kamo magduwa-duwa pa, kamo magluya-luya pas pag-alagad sa Ginoo. Tan-awan ninyo, matuod kining pulunga, matuod og kasaligan. Magduwa-duwa ka pa, may Dios gid ang kalibutan. Giayo ka guys, Ginoo mangutana ka pa, may Dios gid. Matuod gid nga malangit ako. Ang pulong sa Ginoo nagsiling, matuod kag kasaligan. Ako ang Alpha kag ang Omega. Amo na mangutan, hay man ang Dios, di nagsugod ang Dios. Ang Dios nga aton ginaalagad, way sinugdanan, way katapusan. Amo din ang iya gisumpay. Iya anay gipahibalo sa aton, iya giprove sa aton nga siya gid ang Dios nga masaligan, kag siya ang matuod nga Dios, kag siya ang Dios nga amo ang sinugdanan, kag ang katapusan. Kag amo din ang pagka-verse 7. Ang mudaog makadawat ni inigikan kanako. Ako mahimong iyang Dios. Wa ka mo nalipay. Si Jesus inyo Dios, dili yawa inyo Dios. Amo na nga, Kristohanon ka, born again ka. Oo. Do hindi bala enthusiastic, the way kalipay. Imagine ka, mahimo nimo nga Dios si Ginoong Hesus. Kag din ang pinakaanindot pagad, og siya mahimong akong anak. Wow, ka-proud manggani sang anak ni Mayor Layisi. Ka-proud manggani ni Basti nga anak sa aton presidente. Ano pa kaha ikaw anak sa hari sa tanan nga mga hari. Ginoo sa tanan nga mga Ginoo. Yes, born again ako Kristohanon. Ang sakit lang, born again pero hubog. Amo lang ang sakit. Katahom sang wali. Katusik may unod, no? Kagdayon. Ining pagsiling diri ug siya mahimong akong anak. Wow. Mahimong akong anak. Pero, ang sa verse 8, apan ang mga talawan, ang mga wala magtuo sa Biblia. Ang wala magtuo, kaklaro kaayo. Gistate gay diri ni John the Beloved, ni Christ, no? Ang mga wala nagtuo, ang mga talawan, ang mga tiyawan, sa pag-alagad nga biay-biayon lang, may problema lang, mahiubos lang sa iya upod sa simbahan. Dayon biya, wala inumpliti sa eskwelahan ang mga anak, dayon biya. Baw, ang mga talawan, ang may mga problema lang nga ginagmay, dayon biya, basulon ang Dios. Ang mga wala magtuo, ano ining pagtuo? Sino ang gituhuan? Pulong sa Ginoo. Ang Dios, ang mga wala magtuo, amo ni silang mga kandidato pa impierno. Ang mga wala magtuo, ang mga malaway, ano ning malaway, dili ka hitsura. Base, musiling ka mo, hala, mga gwapo lang gayaan. Pareho lang gayang kamblas ang malangit. Wow. Oh. No, dili. Bisan ano pa ang imo. Bisan ano pa ang imo naong. Bisan imo daunggan kagkag, kimpi kao, ang imo ilong hollow blocks. Pero mga kaigsunan, hindi na siya amo ang butsing ganon. Ang mga malaway, inibaganing mga managpadaan, mga makasasala, nga way gayud na ginulsol. Kita puro baya ta malaway, aton baya kinabuhi sa una, perte kalaway. No? Perte kalain. Babayador, sinong babayador dire? Chicks boy, sinong chicks boy? No? Grabe, amoy ni silang mga kandidato. Masi mo sininga mo, ang mga malaway, dili malangit. Ang mga mamumuno,
ang mga makighiliwason, amo gani na dinhi sa aton, ang mga wala kasal nga nagpuyo, aton ginatinguhaan, ang mga salamangkiro, ang mga nagsimbang mga Diyos-Diyos, ug ang tanang bakakon, mga tingko. Wow, giklaro man gini dyan, giklaro man gini Christ, no? Directly iyan isulti ni Christ. Ang mga tingko, ang mga bakakon, itambo gayud sa linaw nga kalayo og asufre nga mao ang ikaduhang nga kamatayon. Ikaduhang kamatayon. Kainit manggani sining kyayo diri. Nya pila pa kadubli-dubli butangan pay asufre. Nya ang description sang impierno, may mga ud pa nga magkamangkamang sa imo. Amo nang inyo gipangandoy? No. Kita nga nag-alagad sa Ginoo, ang destinasyon naton, sakto to si Caleb. Kumuattach lang tada sa Dios, ang destinasyon naton langit, kag makaupod naton ang Dios sa walay katapusan. Salamat sa Ginoo, dalayawon gid ang Dios, magabarug ta kadayon. Aton ini awiton nga kalantahon. Ginoo, nagapasalamat kami sa manindot nga mga mensahe nga imo gitudlo sa amon, nakapa-remind sa amon, Lord. You are our God and we are your children, Ginoong Dios. We are so very proud sa sini nga kalibutan. Dili man makita sa mga tawo nga ang amon Dios kag amay amo ikaw. Pero sa imo igtulolok, Lord God, imo kami mga anak, kag imo kami mga katawhan. Ikaw ang among Dios. Ari ang gamay nga panon. Magahalad kami sa imo sa amon mga kabuhi. Mag-attach kami sa imo. Mintras may kinabuhi kami, Ginoong Dios. Kag madamo na nga mga bisis nga imo gipakita sa amon. Gipatilaw kami nimo sa nagkalain-lain nga kadaugan sa amon kabuhi. Gani wala sing rason nga mubiya kami sa pag-alagad sa imo. Kung may ari diri nga nagduha-duha, kung sino kag nalo ka nga Dios. Sa sini nga kabuntagon, ang balaan nga Espiritu Santo, magapanlihok sa salabutan kag kasing-kasing amay. We want to praise your name, O God. Dalayawon gid ikaw. Ang panalangin ko, sa iyo lamang, Ama. Akon gihangyo sinunong sa mag-aawit sa sini nga kalantahon. Just focus sa imo panghuna-huna diha sa Dios. Oh, dalaygon gid ikaw, O Dios. We glorify your name. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Oh God, hallelujah. Salamat, Ginoo. Thank you, Lord God. Dalaygon ka, O God. Hallelujah. Panalangin ko Come on, church. sa'yo, aking Ama, Yes, O God. na ang presensya mo ay lagi kong madarama at makapiling ka sa araw-araw, sa bawat sandali. Ang panalangin ko, hallelujah. Yes, Lord. Ang panalangin ko sa iyo, aking Ama, na ang presensya mo ay lagi kong madarama at makapiling ka sa araw-araw, sa bawat sandali ng aking buhay. Naway pakinggan mo tibok ng puso ko pagka
sa'yo lamang ang aking pagsamba. Buhay ko'y alay sa'yo, dalangin ko'y gamitin mo. At sa puso ko'y manahan ka at pagharian mo. Ang panalangin, ingna ang Diyos. Hallelujah. Thank you, God. Ang panalangin ko sa'yo aking Ama, na ang presensya mo ay lagi kong madarama at makapiling ka sa araw-araw, sa bawat sandali ng aking buhay. Naway pakinggan mo tibok ng puso ko, pagkat walang magagawa Yes, Lord, that's true, kung God. maghihiwalay sa'yo. Ang nais ko'y makapiling ka at laging sambahin ang ngalan mo. Kay buti mo, o aking Panginoon, sa'yo lamang ang aking pagsamba. Buhay ko'y alay sa'yo, dalangin ko'y Yes, Jesus. gamitin mo. Hallelujah. At sa puso ko'y manahan ka at pagharian mo. Hallelujah, Jesus. Kay buti mo, o aking Panginoon, sa'yo lamang ang aking pagsamba. Buhay ko'y alay sa'yo, dalangin ko'y gamitin mo. At sa puso ko'y manahan ka at For the last time, nalayo galing o Diyos. Ginoon mo na kinabukid, gamita kami tanan. kay buti mo, o aking Panginoon, sa'yo lamang ang aking pagsamba. Buhay ko'y alay sa'yo, dalangin ko'y gamitin mo. At sa puso ko'y manahan ka at pagharian mo ako. At pagharian mo ako. At pagharian mo ako.